Ang pinakatunay na bansa sa mundo, isang pagsisiwalat mula sa Pilipinas. Ang bansang nangunguna sa World Happiness Ranking. Ang paraiso sa hilagang Europa na inaasam-asam ng lahat. Sa gitna ng isang live na broadcast ng pambansang telebisyon ng Denmark, ang isang respetadong mamamahayag na may 30 taong karanasan ay nagbitaw ng mga salitang nagpatahimik sa buong bansa. Ang ina kong mahal ay pinabayaan at namatay sa bansang ito na sinasabing pinakamaganda sa mundo. Ang tunay na bansang sibilisado ay wala rito. Sa gitna ng kanyang pagluha, ibinahagi niya ang kalunos-lunos na katotohanan sa likod ng kanilang welfare state at ang kagimbal-gimbal na himala na nasaksihan niya sa Pilipinas, ang bansang kanyang pinuntahan matapos ang matinding pagkadismaya. Bakit niya tinanggihan ang kanyang sariling bayan at tinawag ang Pilipinas bilang huling destinasyon na dapat puntahan ng sangkatauhan? Ang nakakagulat na katotohanan na ikinagulat ng buong Europa, lahat ng ito ay isisiwalat ngayon. Ang Pilipinas, isang bansa na lumampas sa Denmark na sinasabing pinakamagandang tirahan. Ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga Pilipino na isiniwalat ng isang mamamahayag ng pambansang telebisyon ng Denmark sa isang live na broadcast. Ang viral na pag-amin sa ibang bansa ay nagdulot ng malaking ingay sa buong mundo matapos ang emosyonal na patutuo ng isang babaeng taga-Denmark. Copenhagen, ang sentro ng transportasyon sa Hilagang Europa. Kilala ito bilang pinakamasarap tirhan sa mundo dahil sa mataas na score nito sa kaligtasan, edukasyon, at infrastruktura. Ngunit, sa likod ng karangalan ng bansang ito, may isang babae na nagtatago ng matinding kalungkutan. Nawalan siya ng matandang ina na pinabayaan sa ospital ng mahigit 8 oras hanggang sa pumanaw at nasaksihan niya ang tinatawag nilang unang bansa sa isang kalunos-lunos na sitwasyon. Mula noon, nagduda siya sa lahat ng bagay tungkol sa kanyang sariling bayan at nagpasya siyang iwanan ang lahat at pumunta sa Pilipinas, ang bansang sinasabing masarap tirhan. Ngunit, laking gulat niya sa anyo ng Pilipinas na malayong-malayo sa kanyang inaasahan, kaya naman isiniwalat niya ang katotohanan sa pambansang telebisyon ng Denmark. Ang Denmark ay hindi isang bansang masarap tirhan. Mayroon talagang iba na world number one na itinago ng media. Sinasabing labis na nagulat ang mga taga-Denmark sa nilalaman ng kanyang patutuo. Ano kaya ang karanasan ng babaeng iyon sa Pilipinas at ano ang isiniwalat niya? Ihahatid namin sa inyo ang kanyang kwento ngayon din. Kumusta? Ako si Maria Jensen. 60 taong gulang na ako at 30 taon akong nagtrabaho bilang mamamahayag sa pambansang telebisyon ng Denmark. Habang tumatanda ako, unti-unti kong nakikita ang tunay na kalagayan ng aming bansa, lalong-lalo na sa panahon ng krisis. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buhay ay gumuho noong isang taglagas, ilang taon na ang nakalipas. Iyon ay isang ordinaryong umaga. Nagreklamo si inay na masakit ang kanyang dibdib at agad akong tumawag ng ambulance. Copenhagen Central Hospital. Ito ang pinakamalaking ospital sa aming bansa. Huwag po kayong mag-alala. Darating po agad ang doktor. Iyan ang sabi ng nurse. Ngunit, lumipas ang 1 oras, 2 oras, walang dumating. Puno ang emergency room ng mga pasyente at nagmamadali ang mga medical staff. Paulit-ulit akong nagtanong, kailan po kaya maaasikaso si inay? Pakihintay lang po, marami pong pasyente ngayon. Sa pangatlong oras, lalong lumala ang pakiramdam ni inay. Hindi ko na kinaya at tumakbo ako sa nurse station. Tawagin ninyo agad ang doktor. Nasa panganib si inay. Ginagawa po namin ang lahat. Pinagsusunod-sunod lang po namin ang mga pasyente. Pakihintay lang po ulit. Malamig ang tono ng kanyang boses. Lumipas ang 4, 5, 6 na oras. Hindi na halos makasagot si inay. Sa ika-7 oras, nagpunta na ako sa opisina ng ospital at nagreklamo. Maari ba itong mangyari? Ito ba ang sistema ng medikal ng Denmark? Na pinababayaan ng isang pasyente sa loob ng 8 oras kahit na namamatay na. Patawad po, wala rin po kaming magagawa dahil sa kakulangan ng tao. Wala kaming magagawa. Iyan ang sagot mula sa Denmark, ang bansang tinaguri ang pinakamaganda at pinakamahusay na welfare state sa mundo. 8 at 40 minuto. Nang dumating ang doktor, wala nang malay si inay. Patawad po,
Ginawa po namin ang lahat. Hindi na pumasok sa pandinig ko ang salita ng doktor. Umalis si inay sa ganitong paraan. Hindi sa kama ng emergency room, kundi sa pasilyo kung saan siya pinabayaan ng mahigit 8 oras na walang nag-aalaga. Tulala akong nakaupo sa punerarya. Labis akong nahiya sa sarili ko na ipinagmamalaki ang Denmark sa loob ng 20 taon sa broadcast. Ang Denmark ang pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang aming sistema ng medikal ay nasa pinakamataas na antas. Ang Nordic welfare model ang modelo na dapat matutunan ng buong mundo. Ang mga salitang sinabi ko sa harap ng kamera ay umalingaw sa aking isip. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Matapos ang libing, nagsumite ako ng resignation sa broadcast station. Nagtataka ang mga kasamahan ko. Maria, anong nangyayari? Naiintindihan ko ang kalungkutan mo, pero hindi ba ito ay masyadong extreme? Dahil hindi ko na kayang magsinungaling. Nagulat sila sa aking sagot. Anong kasinungalingan? Ang lahat ng sinasabi natin sa publiko araw-araw. Ang mga salitang nagsasabing ang Denmark ang pinakamahusay. Ang kalakala, galagala, 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 nanahimik ang lahat. Walang sinuman ang makapagpabulaan sa aking sinabi. Dahil alam din nila, nagumuho ang aming sistema. Ngunit walang sinuman ang naglalakas loob na sabihin ito. Pagdating ko sa bahay, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang malinis na kalye ng Copenhagen, ang mga taong may disiplina, ang mga eleganteng gusali. Perpekto ang panlabas na anyo. Ngunit sa loob, may isang taong namamatay at pinabayaan sa loob ng 8 oras. Kaya nagdesisyon ako noong gabing iyon. Kailangan kong hanapin ang tunay. Gusto kong makita kung paano talaga namumuhay ang mga tao, hindi ang mga numerong ipinapalabas sa broadcast. Lalong-lalo na kung paano sila kumikilos sa sandali ng krisis. Pagkatapos ng desisyong iyon, nagsimula akong maglakbay sa mga lugar ng kalamidad sa buong Europa. Marami akong oras matapos kong magbitiw sa broadcast station. Kailangan ko ring gumalaw upang malimutan ang kalungkutan sa pagkawala ni inay. Pagkaraan ng ilang buwan, nakarinig ako ng balita na may malaking baha sa timog ng France. Agad akong nagpunta roon. Isang maliit na baryo ito, 1 oras ang layo mula sa Nice. Ang tanawin na nakita ko nang dumating ako ay nakakagulat. Mga kalsadang lubog sa tubig, mga kotse na inanod, at mga taong nalilito. Ngunit, mas nakakagulat ang reaksyon ng mga tao. Kasalanan ito ng alkalde. Hindi niya inayos ang drainage system. Hindi nagbigay ng tamang babala ang gobyerno. Wala kaming alam. Nag-aaway sila at nagtuturuan. Ang mga bumbero na nagtatrabaho ay sinisigawan din. Bakit ngayon lang kayo dumating? Magkano ang binabayaran naming tax sa inyo? Isang matandang lalaki ang nakakulong sa bintana ng ikalawang palapag at kumakaway. Inabot ng 3 oras bago dumating ang rescue team. Walang sinuman ang tumulong sa matandang lalaki sa loob ng panahong iyon. Lahat ay abala sa pagprotekta sa kanilang sariling bahay at ari-arian. Naisip ko nang makita ko ang eksenang iyon. Ito ang katotohanan ng Europa. Sa harap ng krisis, ganito kami guguho. Mas lalo akong nadismaya nang pumunta ako sa gymnasium ng isang paaralan na ginagamit bilang temporary shelter. Kulang ang mga supply at nag-aaway ang mga tao para mauna. Nauna ako rito. Umalis ka. Hindi ba dapat unahin ang matatanda? Wala akong pakialam sa edad, nagmamadali rin ako. Nasaan ang mga opisyal? Nakaupo sila sa opisina at gumagawa lamang ng mga dokumento. Kami ay responsable lamang sa administrative process. Ang direktang rescue operation ay trabaho ng mga private volunteer group. Malamig nilang sagot. Nagtuturuan sila ng responsibilidad at ang mga taong talagang nangangailangan ng tulong ay pinabayaan. Pagkaraan ng ilang araw, nagpunta ako sa Belgium. Nakaranas din sila ng katulad na baha. Narinig ko ang balita na may nursing home sa labas ng Brussels na lubog sa tubig. 20 matatanda ang na-isolate. Inabot ng 6 na oras bago dumating ang rescue team. Nasaan ang mga staff ng nursing home sa panahong iyon? Karamihan ay umuwi. May pamilya rin kami.
Hindi na kami pwedeng manatili rito. Iyan ang sabi ng isa sa mga staff. Sa huli, 3 matatanda ang namatay dahil sa hypothermia. Sila ang mga taong sanay na iligtas. Kung may isang taong nanatili roon, umiyak ako nang makita ko ang eksenang iyon. Naalala ko si inay. Ang araw na pinabayaan siya ng 8 oras. Bakit ganito ang Europa? Bakit kami walang magawa sa harap ng krisis? Kahit nang pumunta ako sa Germany, pareho ang sitwasyon. Umapaw ang Rhine River. At maraming bayan ang lubog sa tubig. Natatakot ang mga tao. Sa harap ng isang supermarket, nag-aaway ang mga tao para mauna sa pagkuha ng supply. Akin ito! Bitawan mo! Nauna kong hinawakan. Kinailangan pang magpadala ng pulis. Ano naman ang media? Naghahanap sila ng mga nakakagulat na eksena, ang mga gumuho na gusali, ang mga taong umiiyak, ang mga kalye na nalilito. Inulit-ulit nilang ipinakita ang mga eksenang iyon na nagpalala sa takot. Sinisisi nila ang baha sa Germany bilang kalamidad na dulot ng gobyernong walang kakayahan at hindi nagbigay ng solusyon. Naglibot ako sa iba't ibang lugar sa Europa sa loob ng 2 buwan. At napagtanto ko, ang sistema ng Europa na ipinagmamalaki namin ay panlabas na anyo lamang. Mukhang maayos sa panahon ng kapayapaan, ngunit walang magawa kapag dumating ang krisis. Nagsisisihan ang mga tao, umiiwas sa responsibilidad ang mga opisyal, at nagpapakalat lamang ng takot ang media. Ang pinakamahihina, ang matatanda, ang huling iniligtas, o di kaya'y nakakalimutan. Nang bumalik ako sa Copenhagen, nalulula ako sa pagkadismaya. Kung ganoon, nasaan ang sagot? Saan ang tunay na ligtas na bansa? Isang araw, hindi sinasadyang nakita ko ang isang artikulo sa internet. Ang sistema ng Pilipinas sa pagtugon sa kalamidad, nasa pinakamataas na antas sa mundo. Nagtataka ako habang binabasa ang artikulo. Pilipinas? Ang bansang iyon sa Asya. Sa totoo lang, hindi ako naniwala. Mayroon akong prejudice na ang mga bansa sa Asya ay maganda lamang sa panlabas na anyo, ngunit magulo sa loob. Ngunit, nang magsaliksik pa ako, sunod-sunod na lumabas ang katulad na mga artikulo. Ang pagtugon ng Pilipinas sa kalamidad, isang modelo sa buong mundo. Nagulat ang mundo sa disiplina ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Totoo kaya ito? O ito rin ba ay isang broadcasted image lamang? Gusto ko itong personal na makita. Kaya, ilang buwan ang lumipas, bumili ako ng tiket papuntang Maynila. Mas malaki ang pagdududa kaysa sa pag-asa. Siguro uuwi akong bigo, ngunit kailangan ko pa ring makita ng personal. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, noong Taglagas. Lumabas ako ng airport. Magkaiba kaya ito sa Europa? O nagtatago lamang ito ng katulad na kapintasan? Hindi ko pa alam noon na ang masaksihan ko ay babago sa buong pananaw ko sa mundo. Habang sakay ng limousine bus papuntang Maynila mula sa Naya, tiningnan ko ang labas ng bintana. Malinis na kalsada, mga kotse na tumatakbo ng may disiplina. Hindi naman masama ang panlabas na anyo, naisip ko. Ngunit maganda rin ang panlabas na anyo ng Europa. Matapos kong ilagay ang aking mga bagahe sa hotel, agad akong lumabas. Malapit ito sa Makati. Ang kalsada na punong-puno ng kabataan, mga magagarang signage, maingay na musika. Pumasok ako sa isang cafe. Nag-order ako ng kape at umupo. Inayos ko ang aking laptop para ayusin ang aking schedule. Bigla akong kinailangan pumunta sa banyo. Iniwan ko ang aking wallet at handbag sa ibabaw ng mesa. At nagtungo ako sa banyo. Sa Europa, imposible itong gawin. Siguradong may kukuha ng mga gamit mo habang wala ka. Ngunit, naaalala ko ang artikulo na nagsasabing hindi ito nangyayari sa Pilipinas. Subukan ko kaya? Nang lumabas ako sa banyo at bumalik sa aking upuan, lahat ay nandoon pa rin. Ang wallet, handbag, at maging ang smartphone na nakalagay sa mesa. Siguro swerte lang ako. Ininom ko ang aking kape habang iniisip ito. Ang babaeng Pilipino sa katabing mesa ay ganito rin ang ginawa. Iniwan niya ang kanyang bag na nakasabit sa upuan habang pumunta sa counter para mag-order. Walang sinuman ang nagbigay pansin. Nakapagtataka.
Talaga bang normal ito rito? Capias Asian Exam. Sa loob ng ilang araw, naglakad-lakad ako sa iba't ibang lugar. Isang gabi, pumasok ako sa isang convenience store. Nang matapos akong pumili ng mga gamit at magbayad, nakalimutan ko ang aking credit card sa terminal at umalis. Napansin ko ito nang makarating ako sa hotel. Ang card ko. Kinabukasan, dali-dali akong tumakbo pabalik sa convenience store. Patawad po. Heto po. Masayang ngumiti ang cashier at ibinigay sa akin ang aking card. Nandoon pa rin ito sa lugar na iyon sa buong magdamag. Walang kumuha. Nagtanong ako. Umiling ang cashier. Opo. Sa inyo po kasi iyan. Iniwan lang po iyan ng lahat. Para bang normal lang. Natulala ako sa sandaling iyon. Ito ba ang normal? O sadyang napakaswerte ko lang? Ilang araw ang lumipas, naranasan ko ang mas nakakagulat na karanasan. Malapit ito sa isang istasyon ng tren sa Makati. Lagpas na ng 12:00 ng hating gabi. Sa Europa, hinding-hindi ako maglalakad ng mag-isa sa ganitong oras. Ngunit, may isang matandang babae sa platform. Siguro lagpas 70 taong gulang na. May hawak siyang kamera at tumitingin sa mapa. Nagulat ako at lumapit sa kanya. Lola, hindi po ba delikado na mag-isa kayo sa ganitong oras? Ginamit ko ang translation app para magtanong. Ngumiti ang lola at sumagot, ay, hindi. Ligtas naman dito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kalmado siyang sumakay sa tren. Tulala akong nakatingin sa kanyang likod. Talaga bang posible ito? Sa Copenhagen, hindi ko maiisip na ang isang 70 anyos na matanda ay sasakay ng mag-isa sa subway ng 12:00 ng gabi. Delikado. Ngunit, dito, normal iyon. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa Ayala Avenue, nakita ko ang isang dayuhang turista. Malinaw na nahulog ang kanyang wallet, ngunit patuloy siyang naglalakad ng hindi nalalaman. Inaasahan ko na may pupulot nito. Ngunit, nakakagulat, pinulot ng isang lalaking Pilipino na naglalakad at tumakbo para ibalik ito. Patawad po. Nahulog po ang wallet ninyo. Nagulat ang dayuhan at nagpasalamat, at ngumiti lang ang Pilipino at nagpaalam. Naisip ko nang makita ko ang eksenang iyon. Siguro, isa lang itong exception. Nagkataon lang na sunod-sunod ang mga swerteng sandali. Ngunit, paulit-ulit itong nangyayari. Iniwan ko ang aking laptop sa cafe, nandoon pa rin. Nakalimutan ko ang aking payong sa bus, iningatan ng driver. Nahulog ko ang aking smartphone sa kalsada, may tumakbo para ibalik ito. Iba ito. Hindi lamang ito swerte. Lumipas ang isang buwan. Unti-unti kong naramdaman na gumuho ang aking prejudice laban sa Pilipinas. Hindi lamang ito panlabas na anyo, tila iba talaga ang kamalayan ng mga tao. Ngunit, may natitira pa ring tanong. Sa panahon ng kapayapaan, mabait ang lahat. Ang tanong ay, kapag dumating ang krisis, magiging ganito pa rin ba sila? Inaasahan ko na ang kaguluhan at kapintasan na nakita ko sa Europa ay nandoon din sa Pilipinas. Dahil sa huli, magkakatulad ang tao. Ngunit, nagkamali ako ng lubusan. Napagtanto ko ito pagkatapos ng ilang sandali. Nasa 2nd buwan ko na sa Maynila. Hindi maganda ang panahon simula pa noong umaga. Patuloy ang babala sa balita. Inaasahan ang matinding pag-ulan. Makulimlim ang langit ng Maynila. Naalala ko ang baha na nakita ko sa Europa. 10:00 ng umaga nagsimulang umulan. Sa simula, normal lang. Ngunit, habang lumilipas ang oras, lalong lumakas ang ulan. May natanggap akong emergency text message sa aking cellphone. Lahat ng lugar sa Metro Manila may special heavy rain warning. Inaasahan ang pagbaha sa mababang lugar. Maghanda sa paglikas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsimula nang lumubog sa tubig ang kalsada. Nagsimula na. Kinuha ko ang aking kamera at lumabas. Gusto kong makita mismo ang sitwasyon ng kalamidad. Gusto kong makita kung paano kikilos ang Pilipinas sa harap ng krisis. Nang bumaba ako sa lobby ng hotel, abala ang mga empleyado. Ngunit, nakakagulat, hindi sila nagpapanik. Kalmado, ngunit mabilis silang kumikilos. Ma'am, delikado po lumabas.
magalang na sabi ng isang empleyado. Ayos lang. Nag-aaral kasi ako tungkol sa kalamidad. Pagsisinungaling ko. Ngunit naintindihan niya at inabot niya sa akin ang isang payong. Mag-ingat po kayo kung ganoon. Iwasan niyo po ang lugar ng istasyon dahil lubog na po doon. Nang lumabas ako, binayo ng ulan ang aking mukha. Napakalakas ng ulan na hindi na nagagamit ang payong. Ang kalsada ay parang ilog na. Lumakad ako na tinatawid ang tubig na hanggang tuhod. Pagkalipas ng ilang block, dumating ako sa isang malaking intersection. Doon, nasaksihan ko ang isang eksena na nagpatigil sa aking paghinga. Isang bus ang nakatayo, kalahati ay lubog sa tubig. Nakulong ang mga pasahero sa loob. Tapos na. Ang kaguluhan na nakita ko sa Europa. Hinanda ko ang aking kamera. Naghanda akong kunan ang eksena ng mga taong nagpapanik, sumisigaw, at nagtutulakan para makalabas. Ngunit, ang nakita ko ay kabaligtaran. Ang mga pasahero sa loob ng bus ay kumikilos ng may kamangha-manghang disiplina. Isang binata ang nangunguna at inalalayan ang mga matatanda sa likod ng bus. Lola, dito po kayo. Mas ligtas dito. Unahin ang mga bata. Ako ang huling lalabas. Boses ito ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Boses ito ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Hindi ako makapaniwala. Bakit walang sumisigaw? Bakit walang nagtutulakan? Sa labas ng bus, mas nakakagulat ang nangyayari. Maraming kotse ang lubog sa tubig, ngunit nagtutulungan ang mga driver. Hindi mabuksan ang pinto ng isang sedan dahil sa presyon ng tubig. Ang driver ng katabing kotse ay kinuha ang hammer mula sa kanyang kotse at iniabot ito. Basagin mo ang bintana gamit ito. Ginawa niya ito sa panganib na anurin siya ng agos. Natulala ako sa eksenang iyon. Ito ba ang normal? Sa Europa, sisiguraduhin muna nila ang sarili nilang kaligtasan. Panganib na ipagsapalaran ang sarili para sa isang hindi kakilala. Sa sandaling iyon, may kumatok sa aking balikat. Paglingon ko, isang dalagang cashier yata ng convenience store. Dayuhan po kayo, hindi ba? Huwag po kayong mabasa. Heto, gamitin niyo po ito. Iniabot niya ang isang plastic bag at ngumiti. Tulala kong tinanggap ang plastic bag. Sa ganitong sitwasyon, nag-aalala siya sa isang dayuhan na hindi niya kakilala. Salamat. Hindi ko man lang masabi ang salitang iyon at nakatayo lang ako. Muli siyang ngumiti at tumakbo papuntang convenience store. Required in BH9. Siguro, lubog na rin sa tubig ang sarili niyang tindahan. Nakatayo ako roon at tumingin sa paligid. Ang intersection ay walang signal light, ngunit nagbibigayan ang mga kotse habang tumatawid. Walang busina o sigawan ang naririnig. Isang sibilyan ang nakatayo sa gitna ng kalsada at nagkokontrol ng trapiko, at sumusunod naman ang mga driver sa kanyang direksyon. Ano ito? Talaga bang kalamidad ito? Sa France, matagal na sanang nagkagulo. Mag-aaway ang mga tao para mauna ang kanilang kotse, at mapupunit ang tenga mo sa dami ng busina at sigawan. Ang mga opisyal ay nakaupo sa opisina at nagsasabing, "Hindi namin jurisdiction iyan." Ngunit, iba rito. Lubusan at ganap na iba. Napagtanto ko sa sandaling iyon, ang hitsura nila sa panahon ng kapayapaan ay hindi kasinungalingan. Pareho rin sila sa panahon ng krisis. O, baka, ang tunay na anyo nila ay makikita sa panahon ng krisis. Lalong lumakas ang ulan. Ngunit, hindi natinag ang kalmadong pag-uugali ng mga tao. Hinanda ko ang aking kamera at sinimulan kong kunan ang bawat sandali. Ang mga pasahero na lumilikas ng may disiplina mula sa bus, ang mga driver na nagtutulungan, ang sibilyan na nag-aayos ng trapiko, ang cashier na nag-aalala sa isang dayuhan. Sa bawat pagpindot ko ng shutter, pumipintig ang aking dibdib. Kailangan kong ipaalam ito sa mundo. Kailangan malaman ng mga tao na may ganitong bansa. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang LED screen na nagpapakita ng broadcast. Nagbibigay ng real-time na impormasyon ang balita. Ngunit, hindi ito nagpapakalat ng takot, tulad ng media sa Europa. Kasalukuyang nagkakaroon ng baha sa Makati. Mga mamamayan, manatiling kalmado at lumikas. Ang mga kalapit na paaralan at community center
ay ginagamit bilang temporary shelter. Para sa emergency rescue, tumawag sa 119. Kalmado at tumpak na impormasyon lamang ang ibinibigay. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko, iba ang Pilipinas. Isang bansa na lubusan at ganap na iba. At nagpasya akong pumasok pa sa mas malalim. Upang makita ang tunay na anyo. Habang lumalakad ako sa gitna ng ulan, hindi ko namalayan na nakarating ako sa isang eskinita sa isang residential area. Umaabot na ang tubig sa aking hita. Mas malakas ang agos dahil sa makipot na eskinita. Sa sandaling iyon, may narinig akong ingay mula sa isang gusali. Ito ay ang community center ng lugar. Sa pasukan, may isang lalaki na nagtatanggal ng kanyang rain boots. Anong nangyayari? Lumapit ako ng may pagtataka. Tinanggal niya maging ang kanyang medyas at tumalon ng nakahubad sa tubig. Baliw siya. Sa Europa, imposible itong maisip. Ang isang opisyal ay tumalon ng nakahubad sa tubig sa gitna ng kalamidad. Pumasok siya sa loob ng gusali. At pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya na may pasan na isang matanda. Isang lolo na lampas 80 taong gulang. Ang eksena ng pagpasa niya sa lolo at pagtawid sa agos papunta sa ligtas na lugar. Pinigil ko ang aking hininga habang pinapanood ang eksenang iyon. Ibinaba niya ang lolo at muling tumakbo papasok sa gusali. Hindi ko na kinaya at sumunod ako sa kanya. Sa loob ng gusali, umaabot na ang tubig hanggang tuhod. Ngunit, mas nakakagulat ang eksena sa loob. Maraming staff ang abalang gumagalaw. Sa isang bahagi, inilipat nila ang mahahalagang dokumento sa mataas na lugar, at sa kabilang bahagi, inilagay nila ang mga computer sa ibabaw ng mesa. Habang ginagawa ito, tumatanggap din sila ng tawag. Manang Nena, nasa bahay po ba kayo ngayon? Gaano na po kataas ang tubig? Boses ito ng isang babaeng staff. Huwag po kayong gumalaw. Umakyat na po kayo sa ikalawang palapag. Pupuntahan ko po kayo ngayon din. Matapos ang tawag, sumulat siya ng address sa isang memo pad at ibinigay sa kanyang kasamahan. At agad siyang sumagot ng isa pang tawag. Natulala ako sa eksenang iyon. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Ang lalaking staff na nakahubad ay muling lumabas na may pasan na isang matanda, isang lola na naka-wheelchair. Hindi na magagamit ang wheelchair dahil sa tubig. Ayos lang po ba kayo, Lola? Ako na po ang magpapasan sa inyo. Basang-basa na ang kanyang pantalon na suit at nasira na. Ngunit, wala siyang pakialam doon. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Maari po bang rescue team kayo?" Umiling siya. "Hindi po. Staff lang po ako sa community center na ito." "Bakit po ginagawa ito ng isang opisyal?" Pinutol niya ang aking sinabi at sumagot, "Trabaho ko pong protektahan ang mga residente." Natulala ako roon. Naalala ko ang araw na pinabayaan si inay ng 8 oras sa Copenhagen. Wala rin po kaming magagawa. Kulang po kami sa tao. Hindi po namin jurisdiction iyan. Iyan ang mga staff na nakita ko. Ngunit, iba rito. Walang sinuman ang nagsabing, wala kaming magagawa. Walang sinuman ang nagsabing, hindi naming jurisdiction iyan. Tahimik silang ginagawa ang kanilang trabaho. Hindi, lumalagpas sila sa kanilang trabaho. May isang staff na lumapit sa akin. "Ma'am, delikado po rito. Samahan po namin kayo sa kalapit na evacuation center." Ayos lang. Researcher ako. Gusto kong tingnan ang sitwasyon. Nag-isip siya sandali at sinabi, "Kung ganoon, bakit hindi po kayo pumunta sa situation room ng City Hall? Makikita po ninyo ang pangkalahatang sitwasyon doon." "Posible ba iyon?" "Sumakay po kayo sa aming kotse." Magalang niya akong sinamahan sa kotse ng City Hall. Sa loob ng kotse, nagtanong ako sa kanya, sino po ang lalaking tumakbo ng nakahubad kanina? Siya po ang director ng aming center. Ang director mismo ang gumagawa ng rescue operation. Opo, natural lang po iyon. Sa krisis, kailangang manguna ang may responsibilidad. Ang kanyang sagot na, natural lang iyon. Nawalan ako ng salita. Sa Europa, ang mga manager ay nakaupo lamang sa opisina at nagbibigay ng direksyon. Hindi maiisip na direkta silang tumalon sa field. Nang dumating ako sa City Hall, lalo akong nagulat.
Nang buksan ko ang pinto ng situation room, napahinga ako ng malalim. Maraming staff ang abalang gumagalaw sa harap ng malalaking screen. Ngunit, walang kaguluhan. Sa halip, kumikilos sila tulad ng isang precise machine. Sa isang bahagi ng dingding, nakalatag ang mapa ng buong Maynila. Ang mga lugar na binaha ay ipinapakita ng pula sa real time. Makati Third Exit, report ng baha. Naghihintay ng Team A deployment. Welfare Center ng Quezon City, emergency. Team B on the way. 5 sasakyang na-isolate sa underground parking ng BGC. Drone confirmed. Tuloy-tuloy ang boses ng mga staff. Sa kabilang bahagi, inaayos nila ang SNS channel. Mga mamamayan, kasalukuyang binabaha ang Makati. Itinigil ang operasyon ng subway, kaya gumamit ng alternatibong transportasyon. Ang mga kalapit na paaralan at community center ay ginagamit bilang temporary shelter. May inihanda kaming mainit na pagkain at kumot. Ang impormasyon ay ina-update sa real time. Hindi ko napigilan ang aking paghanga sa eksenang iyon. Malaking pagkakaiba sa disaster situation room na nakita ko sa Europa. Sa baha sa France, abala ang mga staff sa pagtuturuan. Hindi ito jurisdiction ng aming department. Kailangan naming maghintay ng direksyon mula sa itaas. Iyan lamang ang mga salitang naririnig. Ngunit, iba rito. Walang sinuman ang umiwas sa responsibilidad. Ginagawa ng bawat isa ang kanilang makakaya sa kani-kanilang lugar. Lumapit sa akin ang head ng situation room. Narinig ko po na galing kayo sa ibang bansa. Sana po ay makatulong ang aming sistema. Talagang nagulat po ako. Ngayon ko lang po nakita ang ganitong kasistematik na pagtugon. Sana po ay makatulan po nakita ang ganitong kasistematik na pagtugon. Ngumiti siya ng may kapakumbabaan. Mahalaga po ang sistema, ngunit sa huli, kung hindi kumikilos ang puso ng tao, hindi po natin matutugunan ang kalamidad. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Puso ng tao. Tama siya. Mayroon ding sistema ang Europa. May organisasyon, may budget. Ngunit, wala ang puso ng tao na magpapatakbo nito. Walang sense of responsibility, walang dedication, walang solidarity. Ang kaisipan lamang na, kung magawa ko lang ang aking trabaho, ayos na. Ngunit, iba ang Pilipinas. May tao sa likod ng sistema. Ang center director na tumatakbo ng nakahubad, ang mga staff na tumatawag ng buong gabi, ang mga sibilyan na kusang nag-aayos ng trapiko. Ang kanilang puso ang nagpapatakbo sa sistema. May lumabas na bagong notification sa screen. Welfare Center ng Tondo. Emergency. Agad na nag-react ang may responsibilidad. Rescue Team C. Umalis agad. Medical Team. Maghanda. Opo. Naintindihan po. Humingi ako ng pahintulot. Maaari po ba akong pumunta roon? Nag-isip sandali ang may responsibilidad at tumango. Opo. Ngunit may isang staff na sasama sa inyo. Sumakay ako sa kotse ng City Hall papuntang Welfare Center. Habang tinitingnan ko ang labas ng bintana, nakita ko na nagtutulungan ang mga tao sa buong bayan. Isang binata ang nagdadala ng bagahe ng matanda, isang babae ang nagpapayong sa isang hindi niya kakilala, isang lalaki ang nagliligtas ng pusang nalulunod. Ang maliliit na kabaitan ay pumupuno sa buong bayan. Ito ang tunay. Ito ang welfare. Nang dumating ako sa welfare center, marami ng tao ang nagtipon. Nakakagulat, karamihan sa kanila ay volunteer. Mga kabataan na mukhang college student, mga residente ng lugar, maging ang mga empleyado na nakasuot ng uniform ng kumpanya. Sino po ang humiling? Nagtanong ako sa staff na kasama ko. Wala pong humiling. Kusa po silang pumunta nang marinig nila ang balita. Kusa? Opo, madalas po iyan dito sa Pilipinas. Madalas iyan. Hindi iyon madalas sa Europa. Ang mga volunteer ay kumikilos ng may sistema. Walang nagdidikta, ngunit alam ng bawat isa ang kanilang gagawin. Isang binata ang nagtutulak ng wheelchair at inililikas ang mga matatanda, isang babae ang nagbibigay ng kumot, isang lalaki ang nagdadala ng mga bagaheng nabasa. Nang makita ko ang eksenang iyon, naiyak ako. Bakit ginagawa ito ng mga taong ito?
Bakit nila ito ginagawa para sa mga hindi nila kakilala? May isang binata ang lumapit sa akin. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa kanya sa English? Oo. Siyempre. Sumama ako sa kanila sa loob ng gusali. Umaabot na ang tubig hanggang tuhod sa loob ng welfare center. Inililikas ng mga staff at volunteer ang mga matatanda. Ang lola ay isang missionary na galing sa Amerika. Nakaupo siya sa isang sulok, mukhang balisa. Madam, don't worry. We're here to help you. Lumapit ako at kinausap siya. Gumaan ang mukha ng lola. Oh, thank God. I was so scared. Ipinaliwanag ko sa lola ang sitwasyon at pinakalma siya. At isang batang volunteer ang pumasan sa lola at dinala siya palabas. Matapos siyang ihatid sa ligtas na lugar, nagtanong ako sa binata, "Maari bang galing ka sa rescue team o sa fire department?" Umiling siya. "Hindi po. College student lang po ako." "Kung ganoon, bakit ka pumunta rito? May nag-utos ba sa'yo?" Nagulat siya sa aking tanong. "Wala pong nag-utos. Ginagawa lang po namin ito bilang mga Pilipino." Huminto siya sandali at idinagdag, "Hindi lang po ako. Ganoon ang bansa." Ang salitang iyon ay tumama sa aking puso. Kapag may kalamidad, ang mga Pilipino ay isang mahiwagang lahi na tumutulong sa iba. Totoo ang salitang iyon. Hindi ito hype. May isang kakaibang lahi rito. Lampas sa nasyonalidad. Ang lahi na unahin ang iba sa panahon ng krisis. Buong araw akong nagtrabaho kasama sila. Kasama ang mga taong hindi ko masyadong kilala. Ngunit, ang kanilang dedication at tapang ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa aking puso. Nang magsimulang lumubog ang araw, umupo ako sa isang sulok ng playground ng paaralan na ginagamit bilang evacuation center. Pagod ang aking katawan sa maghapon na pagtakbo, ngunit kakaibang puno ang aking puso. Ang lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nagsimulang maging malinaw sa aking isip. Ang cafe na iniwan ko ang wallet, ang lola na naglalakad ng mag-isa sa madaling araw, ang opisyal na tumatakbo ng nakahubad, ang mga volunteer na kusang nagtipon, ang mga mamamayan na nagtutulungan. Ito ang tunay na Pilipinas. At napagtanto ko, ang sagot na hinahanap ko ay nandito. Habang nagpapahinga ako sa evacuation center, isang volunteer ang nagbigay ng mainit na tsaa at nagtanong, "Ma'am, madalas po ba ang ganitong kalamidad sa inyo?" "Opo, ngunit malaki ang pagkakaiba ng aming paraan ng pagtugon." "Anong pagkakaiba po?" Nag-isip ako sandali. Paano ko ipapaliwanag? Naniniwala kami sa sistema. Umaasa kami na ang sistema ang lulutas sa lahat ng problema. Tumango siya. Ngunit, kapag nag-fail ang sistema, nararamdaman ng mga tao ang kawalan ng magagawa at nagsisimula silang magsisihan. Mukhang kabaligtaran po rito. Kabaligtaran. Opo. Sa Pilipinas, ang mga tao ang unang kumikilos at ang pagkilos na iyon ang nagpapatakbo sa sistema. Tumpak na obserbasyon. Ngunit, bakit nagkaganoon? Bakit kusa silang nagtutulungan? Tiningnan niya ang malayo. Sa totoo lang, hindi rin po kami perpekto. Hindi perpekto? Opo. Marami rin po kaming problema ilang taon na ang nakalipas. Nakaranas din po kami ng matinding sakit. Nagpatuloy siya. Maraming tao rin po ang namatay sa landslide. May mga nawalan din po ng pamilya dahil sa matinding bagyo at baha. Bumaba ang kanyang boses. Noon, talagang nagkagulo. Gumuho ang sistema at nawalan din ng pag-asa ang mga tao. Tahimik akong nakikinig. Ngunit, ang sakit na iyon ang nagpabago sa amin. Nagsumikap ang lahat upang hindi na maulit ang ganito. Inayos ang sistema, at saka, ang mas mahalaga, nagbago ang puso ng mga tao. Tiningnan niya ako. Sa panahon ng krisis, natutunan po namin na huwag maghintay sa iba, kundi kailangan mong ikaw ang unang kumilos. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Paglago sa pamamagitan ng sakit. Paulit-ulit na ginawa ng Europa ang parehong pagkakamali tuwing may kalamidad. Umiiwas, nagsisisihan, at pagkatapos ay nakakalimutan. Naaalala nila ang sakit at ginawa itong puwersa ng solidarity. Sa isang sulok ng evacuation center,
Naghahatid ng mainit na pagkain ang mga volunteer. Nakakagulat, karamihan sa kanila ay mga may-ari ng eatery sa lugar. Lumapit ako sa isa sa kanila at nagtanong, "Ang inyong tindahan ay binaharin, hindi ba? Bakit kayo pumunta rito?" Masayang ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Natural lang po na tulungan namin ang isa't isa kapag may problema ang lahat, hindi po ba? Natural lang. Ang salitang iyon, sa Europa, ipinagmamalaki namin ang liberty, equality, and fraternity. Ngunit, gaano ba ito katotoo sa totoong krisis? Ang fraternity na ipinapahayag namin ay madalas na nananatili lamang sa abstrakto. Sa kabilang banda, ang solidarity na nakikita ko sa mga Pilipino ay napaka-concrete at practical. Hindi ito sa salita, kundi sa gawa. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting humina ang ulan. Ngunit, hindi lumamig ang pagiging masigasig ng mga volunteer. Nagpapahinga sila ng kaunti sa kot at patuloy na nag-aalaga sa mga naapektuhan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na kausapin ang isang lola. Siguro nasa mataong gulang na siya. Sabi niya, iniligtas siya ng isang binata at dinala sa evacuation center. "Lola, ayos lang po ba ang bahay ninyo?" Umakyat ang tubig hanggang ikalawang palapag. Ang lahat ng naipon ko sa buhay ay inanod. Ngunit, kalmado ang mukha ng lola. Pero, salamat sa Diyos. Ang batang ito ang tumulong sa akin. Tiningnan niya ang binate at lumuha. Salamat talaga sa pagliligtas sa akin. Nagpapasalamat ako na buhay pa ako ngayon. Ngumiti ang binata at kumaway. Ginawa ko lang po ang natural na gawain. Lola, nagpatuloy ang lola. Noong panahon ng giyera, ganoon din. Wala kaming anuman. Pagkatapos ng giyera, oo, noong panahong iyon, abala ang lahat sa pagligtas sa sarili. Walang panahon para mag-alala sa iba. Nanginginig ang boses ng lola. Ngunit, ngayon, nagtutulungan tayo. Malaki ang ipinagbago ng bansang ito. Nang marinig ko ang salitang iyon, may napagtanto ako. Ang nakaraan at kasalukuyan ng Pilipinas ay nasa salita ng lola. Ang kamanghamanghang pagbabago na naranasan ng isang henerasyon mula sa pagkasira ng giyera hanggang sa solidarity ngayon. Ang pawis na ibinuhos ng matatanda ng bansang ito ang naglikha ng kamalayan ng mamamayan ngayon. Ito ang resulta ng alaala ng isang henerasyon na nagprotekta sa isa't isa. Noong gabing iyon, natulog ako sa evacuation center. Nakahiga sa cot at nakatingin sa kisame, naisip ko, ang lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nag-ugnay. Ang tiwala na ipinakita sa panahon ng kapayapaan, ang solidarity na ipinakita sa panahon ng krisis. Hindi ito magkaibang bagay. Nagmula ito sa iisang ugat. Ang ugat na tinatawag na tao. Maaga akong nagising kinabukasan. Ganap nang tumigil ang ulan, at malinaw ang langit. Paglabas ko ng evacuation center, nagsimula na ang rehabilitation. Naglilinis ang mga store owner sa harap ng kanilang tindahan, nagliligpit ng basura ang mga residente, at inaayos ng mga kabataan ang bahay ng matatanda. Naisip ko habang pinapanood ang eksenang iyon. Ganoon din kaya ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Nag-alala ako sa matinding sakit na sinabi ng volunteer. Bumalik ako sa hotel at naghanap sa internet. At nalaman ko, ang krisis ng infectious disease na naranasan ng Pilipinas. Ang virus na tumama sa mundo ilang taon na ang nakalipas. Nalaman ko na naranasan din ng Pilipinas ang krisis na iyon. Nagulat ako habang binabasa ang artikulo. Ang paraan ng pagtugon ng Pilipinas ay naging modelo sa buong mundo. Drive-through testing, transparent na impormasyon, kusang pakikipagtulungan ng mga mamamayan. Ngunit, ang mas nakakagulat ay hindi ang mga numero, ang anyo ng mga mamamayan, ang larawan ng mga taong nakasuot ng mask na pumipila ng may disiplina para magpa-test. Ang banner ng mga mamamayan na nagpapalakas ng loob sa mga medical staff. Ang pagpapanatili ng social distancing para sa isa't isa. Napagtanto ko nang makita ko ang mga larawang iyon. Pareho ang paraan ng bansang ito, sa harap man ng virus o sa harap ng baha. Ang paraan ng pagprotekta sa isa't isa.
Ang tunay na dahilan kung bakit tinawag ng foreign media ang Pilipinas bilang role model sa pagtugon sa pandemic. Hindi ito ang sistema, kundi ang bawat mamamayan na nakasuot ng mask. Walang nagpilit, ngunit nagsuot sila ng mask. Walang nagbantay, ngunit nagpanatili sila ng distancing. Walang humingi, ngunit nakipagtulungan sila. Bakit nila nagawa iyon? Simple lang ang sagot. Kung poprotektahan ko ang iba, poprotektahan din nila ako. Mayroon silang tiwala na iyon. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang kalye ng Maynila. Marami pa rin ang nakasuot ng mask. Kahit na pinaluwag na ang regulation. Ang mga taong iyon ay nagsuot ng mask hindi para sa sarili nila, kundi para sa iba. Ang mga mamamayan na tahimik na ginagawa ang kanilang tungkulin sa halip na sisihin ang isa't isa sa panahon ng krisis. Iyan ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, bumisita ako sa isang nursing home. Nalaman ko ito nang hindi sinasadya. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap sa ilang matatanda. Sabi ng isang lolo, ang henerasyon namin ay nagsimula sa wala, pagkatapos ng giyera, oo. Walang pagkain, walang damit, walang bahay. Tumingin ang lolo sa malayo. Noong panahong iyon, hindi kami kayang protektahan ng bansa. Kailangan naming protektahan ang isa't isa. Ang isa't isa. Kung may isang nagugutom, naghahati kami ng pagkain. Kung may nagkakasakit, sabay-sabay kaming pupunta sa ospital. Ganoon kami nakaligtas. Umaasa sa isa't isa. Nagpapatuloy pa rin po ba iyan hanggang ngayon? Nagtanong ako. Tumango ang lolo. Nakita iyan ng mga anak namin at nakikita rin ng mga apo namin. Hindi namin itinuro, hindi na kailangang ituro. Ipinakita lang namin kung paano kami nabuhay. Napatindig ako sa narinig. Ang kamalayan ng mamamayan ng Pilipinas ay hindi nilikha ng batas. Hindi ito itinuro sa paaralan. Ito ang paraan ng kaligtasan na ipinasa sa bawat henerasyon. Ang kaisipan na kung hindi natin poprotektahan ang isa't isa, hindi tayo mabubuhay. Nakaukit iyan sa DNA ng mga Pilipino. Sabi ng isa pang lola, hinahangaan ko ang mga kabataan ngayon. Hindi sila nakaranas ng gutom o giyera tulad namin, ngunit ginagawa pa rin nila ang parehong bagay. Ngumiti ang lola. Nakita mo ba ang mga kabataan na pumapasan sa amin noong baha? Kasing edad lang sila ng mga apo namin, pero natural lang po iyon, lola. Umiling ang lola sa aking salita. Hindi iyan natural. Dapat tayong magpasalamat. Pero mukhang natural lang po iyan sa Pilipinas. Iyan ang lakas ng bansang ito, salita iyan ng lola, ang default na gawain. Iyan ang naging kultura. Umalis ako sa nursing home at naisip ko, ang matatanda ng Pilipinas ay hindi lamang mga taong nabuhay sa nakaraan. Sila ang nagtatag ng pundasyon ng bansang ito. Ang pawis at luha na ibinuhos nila ay nagpatuloy sa dedication ng mga kabataan ngayon. Solidarity lampas sa henerasyon, iyan ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ngayon, nakumpirma ko na. Ang sagot na hinahanap ko ay nandito. Malinaw na kung ano ang sasabihin ko pagbalik ko sa Denmark. Ipinapakita ng Pilipinas ang tunay na anyo nito sa panahon ng krisis. Hindi ito ang advanced technology o ang magagarang gusali, kundi ang solidarity na nakatanim ng malalim sa puso ng mga tao. Ito ang dapat matutunan ng France, ng Denmark, at ng Europa. Bumalik ako sa hotel at isinulat ang pangungusap na iyon sa aking notebook, oras na para umuwi. Ngunit, may isang bagay na kailangan kong gawin bago umalis. Kailangan kong ayusin ang lahat ng nakita at naramdaman ko. At kailangan kong ipaalam ito sa mundo, kung gaano ka-special ang Pilipinas. Huling gabi ko sa Maynila. Habang inaayos ko ang aking mga bagahe, binalikan ko ang 3 buwan na lumipas. Nang una akong pumunta rito, pagdududa lamang ang nasa puso ko, pareho lang din siguro. Maganda lang sa labas, ngunit iba sa loob. Ngunit, lubusan akong nagkamali. Iba ang Pilipinas sa lahat ng naisip ko. Binuksan ko ang aking laptop at inayos ang mga larawang kinuha ko. Ang cafe na iniwan ko ang wallet sa mesa. Ang lola na naglalakad ng mag-isa sa madaling araw. Ang opisyal na tumatakbo ng nakahubad. Ang mga taong nagtutulungan sa kalsadang binaha.
Ang mga mamamayan na lumilikas ng may disiplina. Bawat larawan ay nagsasalaysay ng kuwento. Mga eksena na hinding-hindi ko makikita sa Europa. Tiningnan ko ang mga larawang iyon at nagdesisyon, kailangan kong ipaalam ito sa mundo, kailangang malaman ng mga tao. Kinabukasan, nagpunta ako sa NAIA. Kinausap ako ng taxi driver. Naging maganda po ba ang biyahe ninyo? Opo, marami po akong nakita. Narinig ko po na galing kayo sa Denmark. Kumusta po ang Pilipinas? Nag-isip ako sandali. Paano ko sasagutin? Binago nito ang buhay ko. Nagulat ang driver at tumingin sa rear view mirror. Ito ang bansang nagturo sa akin na ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buhay ay mali. Masama po ba iyon? O maganda? Nakangiting tanong ng driver. Napakaganda po, dahil nalaman ko ang katotohanan. Nang dumating ako sa airport at ginawa ang check-out, nang hihinayang akong umalis sa Maynila. Gusto ko pang manatili. Ngunit, ang kailangan kong gawin ay nasa Denmark. Sa loob ng eroplano, nag-iwan ako ng memo sa aking notebook. Ipinapakita ng Pilipinas ang tunay na anyo nito sa panahon ng krisis. Hindi ito ang advanced technology o ang magagarang gusali, kundi ang solidarity na nakatanim ng malalim sa puso ng mga tao. Halos walang bansang pupunta sa banyo habang iniiwan ang wallet sa mesa, maliban sa Pilipinas. Kapag may kalamidad, ang mga Pilipino ay isang mahiwagang lahi na tumutulong sa iba. Ang pagtugon ng Pilipinas sa kalamidad ay sinusuportahan ng puso ng tao na unang kumikilos. Bago ang sistema, may isang kakaibang lahi rito. Lampas sa nasyonalidad, ang lahi na unahin ang iba sa panahon ng krisis. Ang kamalayan ng mamamayan ng Pilipinas ay hindi nilikha ng batas, kundi ang resulta ng alaala ng isang henerasyon na nagprotekta sa isa't isa. Ito ang dapat matutunan ng France at ng Europa. Dumating ako sa Copenhagen ng madaling araw. Paglabas ko ng airport, nakita ko ang pamilyar na tanawin. Ngunit, iba na ang tingin ko ngayon. Maganda ang labas, ngunit walang laman sa loob. Bumalik ako sa bahay at inayos ang aking mga bagahe. At agad akong umupo sa harap ng computer. Marami akong kailangang gawin. Una, kinontak ko ang mga kasamahan ko sa broadcast station. Maria, bumalik ka na. Kumusta ang biyahe mo? Napakaganda. At may gusto akong sabihin sa inyo. Anong kuwento? Ipapakita ko sa inyo ng personal. Gusto kong magplano ng isang special feature. Ilang araw ang lumipas, nagbigay ako ng presentation sa conference room ng broadcast station. Nagpapakita ng mga larawan at video na kinuha ko sa Pilipinas habang nagpapaliwanag. Sa simula, nag-aalinlangan sila. Totoo ba iyan? Hindi iyan stage? May ganoon kasi sa mga bansa sa Asia. Panlabas na anyo lang iyan. Ngunit, nang detalyado kong ibinahagi ang aking karanasan, nagbago ang kanilang atmosphere, lalo na nang ikuwento ko ang tungkol sa opisyal. Nanahimik ang conference room. Ang opisyal ay direkta na nagliligtas ng mga residente. Ang may responsibilidad ang nangunguna. Posible ba talagang mangyari iyon? Hindi sila makapaniwala. Sabi ko, hindi rin ako naniwala hanggang sa makita ko ng personal. Pero, totoo iyon. May senior journalist na nagtanong. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong gumawa ng special documentary. Ang pamagat ay ang bansa na dapat matutunan ng Europa, Pilipinas. Hindi ba masyadong provocative iyon? Hindi ba masyadong provocative? Hindi. Ito ang katotohanan. Nagulat sila sa aking determinadong boses. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ako na ganito ka-confident, samantalang maingat ako dati. Sa huli, inaprubahan ang project. Ngunit, hindi sapat ang broadcast station lamang. Kailangan ko ng mas malaking stage. Humingi ako ng imbitasyon sa pambansang telebisyon ng Denmark. Humiling ng special interview si Maria Jensen. Opo, sabi niya. May mahalaga siyang sasabihin. Alam mo ba ang nilalaman? Tungkol lang sa Pilipinas. Nang makilala ako ng producer ng pambansang telebisyon, sa simula ay hindi siya interesado. Pilipinas? Sa tingin mo ba, magiging interesado ang mga viewer? Ngunit,
Nang ipakita ko ang mga materyales na inihanda ko, nagbago ang kanyang mukha. Talagang nakakagulat ito. Hindi ba? Kaya kailangan nating i-broadcast. Ngunit, naniniwala ang mga viewer namin na ang Denmark ang pinakamahusay sa mundo. Maingat na sabi ng producer. Iyan ang problema, mabilis kong sinagot. Ang problema ay naniniwala sila sa isang bagay na hindi totoo. Magkakaroon ng isa pang biktima tulad ng aking ina. May damdamin ang aking boses. Nag-isip sandali ang producer at tumango. Sige. Malapit na ang araw ng broadcast. Kinabahan ako habang pumapasok sa studio. Ngunit, may conviction din ako. Kailangan itong gawin. Ipinakilala ako ng host. Ngayon, mayroon tayong special guest. Si Maria Jensen, na nagtrabaho bilang mamamahayag sa pambansang telebisyon ng Denmark sa loob ng 30 taon. Umayos ang kamera sa akin. Maria, narinig namin na pumunta kayo sa Pilipinas kamakailan. Mayroon daw kayong espesyal na kuwento na gustong ibahagi sa amin. Opo, mayroon. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Habang tumatanda ako, lalo kong nakikita ang tunay na kalagayan ng aming bansa, lalo na sa panahon ng krisis. Tumango ang host. Ilang taon na ang nakalipas, ang aking ina ay namatay sa emergency room ng Copenhagen Central Hospital matapos siyang pabayaan ng mahigit 8 oras. Nanahimik ang studio. Nangyari iyon sa Denmark, ang bansang tinaguri ang pinakamasarap tirhan at pinakamahusay na welfare state sa mundo. Simula noon, nagsimula akong magduda sa lahat. Totoo ba na ang Denmark ang pinakamahusay sa mundo? Talaga bang gumagana ang sistemang ipinagmamalaki namin? Naglibot ako sa mga lugar ng kalamidad sa Europa. Lumabas sa screen ang mga larawan ng kalamidad sa Europa na kinuha ko. Ang baha sa France, ang pagbaha sa Belgium, ang pag-apaw sa Germany, saan man ako pumunta, pareho. Kaguluhan, pagsisihan, pag-iwas sa responsibilidad, at mga matatandang pinabayaan. At pagkatapos, pumunta ako sa Pilipinas. Nagbago ang screen at lumabas ang tanawin ng Maynila. Sa simula, wala akong inaasahan. Akala ko, pareho lang din ang bansa sa Asya. Ngunit, lubusan akong nagkamali. Direkta akong tumingin sa kamera. Ang Denmark ay hindi isang bansang masarap tirahan. Nagulat ang host. Mayroon talagang iba na world number 1 na itinago ng media. Saan po iyon? Pilipinas. Ang aking determinadong sagot ay nagdulot ng ingay sa studio. Nagsimula akong ikuwento ang aking karanasan sa Pilipinas, isa-isa. Halos walang bansang pupunta sa banyo habang iniiwan ang wallet sa mesa. Maliban sa Pilipinas. 2:00 ng madaling araw, ang salitang naisip ko nang makita ko ang matandang naglalakad ng mag-isa ay kainggitan. Lumabas sa screen ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas na kinuha ko. At nagsimulang lumabas ang video ng sitwasyon ng kalamidad dahil sa matinding ulan. Nang tumama ang matinding ulan sa Maynila, inakala ko na uulitin ang kaguluhan na nakita ko sa Europa. Ngunit, malaking pagkakaiba. Lumabas sa screen ang anyo ng opisyal na tumatakbo ng nakahubad. Ang opisyal ay nagtanggal ng rain boots at tumalon ng nakahubad sa tubig para iligtas ang matatanda. Ang may responsibilidad ang nangunguna. Nagulat ang host. Sa intersection na walang signal light, nagbigayan sa halip na busina. Ang mga pasaherong nakulong sa bus ay nagpakita ng disiplina sa halip na panik. Kapag may kalamidad, ang mga Pilipino ay isang mahiwagang lahi na tumutulong sa iba. Nanahimik ang studio. Nanahimik ang studio. Ang pagtugon ng Pilipinas sa kalamidad ay sinusuportahan ng puso ng tao na unang kumikilos. Bago ang sistema, lumabas sa screen ang anyo ng mga volunteer. Kusa silang nagtipon, kahit walang humiling. Mga college student residente, maging ang mga may-ari ng eatery. Ang mga mamamayan na tahimik na ginagawa ang kanilang tungkulin sa halip na sisihin ang isa't isa sa panahon ng krisis. Iyan ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Huminga ako ng kaunti at sinabi, may isang kakaibang lahi sa Pilipinas, lampas sa nasyonalidad. Ang lahi na unahin ang iba sa panahon ng krisis. At sinimulan ko ang pinakamahalagang kuwento.
Ang kamalayan ng mamamayan ng Pilipinas ay hindi nilikha ng batas. Ito ang resulta ng alaala ng isang henerasyon na nagprotekta sa isa't isa. Lumabas ang video ng pakikipag-usap ko sa lola. Ang salita ng lola na abusado kami noong panahon ng giyera, ngunit ngayon, nagtutulungan kami. Ang pawis at luha na ibinuhos ng henerasyong iyon ang naglikha ng solidarity ngayon. Direkta akong tumingin sa kamera. Ang tunay na dahilan kung bakit tinawag ng foreign media ang Pilipinas bilang role model sa pagtugon sa pandemic. Ito ay ang bawat mamamayan na nakasuot ng mask. Sa harap man ng virus o sa harap ng baha, pareho ang paraan ng Pilipinas. Ang paraan ng pagprotekta sa isa't isa. Maingat na nagtanong ang host. Kung ganoon, ano ang dapat matutunan ng Denmark? Walang pag-aalinlangan akong sumagot. May isang katotohanan na lalong nagiging malinaw habang tumatanda ako. Ang bansa na ligtas at nag-aalaga sa isa't isa ang tunay na mayaman na bansa. Habang papalapit kami sa dulo, sa anong bansa ba naming gustong tumira? Ipinakita na ng Pilipinas ang sagot. Ang aking huling salita ay nagdulot ng katahimikan sa studio. May dahilan kung bakit ang huling pagpipilian ng isang matanda na naglibot sa iba't ibang bansa sa mundo ay ang Pilipinas. Matapos ang broadcast, nag-apoy ang reaksyon. Nabigla ang buong Denmark. Totoo ba ito? Talaga bang mas mahusay ang Pilipinas kaysa sa atin? Nagkamali ba tayo ng alam? Nagkaroon ng mga debate at pagtatalo. Ngunit, hindi ako nagsisi. Dahil sinabi ko lang ang katotohanan, ilang araw ang lumipas, may natanggap akong hindi inaasahang kontak. Isang imbitasyon sa European Security Experts Forum para magbigay ng lecture. Ang nilalaman ay, ibahagi ang tungkol sa social resilience ng Pilipinas. Masaya ko itong tinanggap. Sa forum na ginanap sa Brussels, muli akong nagpatotoo. Sa harap ng mga expert mula sa iba't ibang bansa sa Europa, ang Pilipinas ang nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang krisis ay hindi nilulutas ng sistema, kundi ng tao. At ang pinakamalakas na sistema ay nagsisimula sa puso ng tao. Matapos ang lecture, maraming tao ang lumapit sa akin. Gusto ko talagang pumunta sa Pilipinas. Kailangan din nating matuto. Paano tayo gagawa ng ganoong klaseng lipunan? Sumagot ako. Hindi iyan magagawa sa isang araw. Iyan ang tiwala na naipon sa bawat henerasyon. Ngunit, kung magsisimula tayo ngayon, maaaring mapakinabangan iyan ng mga apo natin. Noong gabing iyon, tiningnan ko ang labas ng bintana mula sa hotel room, ang night view ng Brussels. Ang lugar na ligtas lakarin kahit 1:00 ng madaling araw, ang lugar na ang lola ay makakasakay ng mag-isa sa subway. Ang lugar na binigyan ako ng plastic bag ng isang dayuhan na hindi ko kakilala. Kailangan kong bumalik doon. At kailangan ko pang matuto. Ngayon, sa edad ko na 60. Alam ko na kung paano ko dapat gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Ang pinakamalaking aral na itinuro sa akin ng Pilipinas. Ang hanapin ang katotohanan at ipaalam ito sa mundo. At magsikap na gumawa ng mas magandang mundo. 12:00 ng gabi. Oras na walang lumalakad sa Denmark. Ngunit, oras na ligtas na makalakad ang isang lola sa Pilipinas. Hindi ba iyan ang patunay ng tunay na bansang sibilisado? Naniniwala ako doon. At gusto kong iwanan ang paniniwalang iyon bilang aking patotoo sa natitirang bahagi ng aking buhay. Gusto kong tanungin kayong lahat na nakikinig sa kuwentong ito. Gaano kaganda ang bansang tinitirahan natin? Sa mata ng isang dayuhan, muli nating makikita ang halaga natin na hindi natin napapansin. Ang pang-araw-araw na kaligtasan na iniisip nating normal ay isang pangarap pala para sa iba. Ang anyo natin na nagpoprotekta sa isa't isa sa gitna ng krisis ay ang aral na dapat matutunan ng mundo. Ang bansang ito na nilikha ng pawis ng ating henerasyon at ng ating mga lolo't lola. Nakatira tayo sa Pilipinas na ipinagmamalaki.